nato ang inahan ni Jesus si Maria niadto siya kang Jesus. She makes the problem known. Og iyang giday padayag gisulti kang Ginoong Jesus ang mao nga suliran. Have you done that this morning? Imo na ba nang gisulti gibuhat karong kabutagon? Have you made your problem known to Jesus? Imo bang gisulti ang imong problema ug imong suliran ngadto kang Jesus? Brothers and sisters, Mga igsoon kong babae ug lalaki, there needs to be confession before God. nagkinahanglan gayud og pagsugid kita diha tubangan sa Ginoo. We need to be sincere and honest Kinahanglan nga magpatinud-anon kita diha sa iyang katubangan. about our condition. May tungod sa atong kahimtang. We need to be serious and sincere and honest before God Kinahanglan nga seryoso kita og matinud-anon diha tubangan sa Ginoo. about the sin in our lives, May tungod sa sala dinhi sa atong kinabuhi. about the things that are broken about us. May tungod sa mga butang nga nakapasubok, nakapahugno kanato. We need to be honest where we want the touch of Jesus in our lives. Kinahanglan nga mahimutang matinud-anon ang suklian ta siya diin nato gusto sa Jesus nga muhikap kanato. If you have a problem of anger, Kung doon na kay problema sa pagkamasinok-anon, lust, sa imuhang pagkamailibkod, greed, sa imuhang pagkahakog, a love of money, o sa pagigugma sa salapi, unbelief, sa imong pagkadili matinuohon, laziness, sa imong pagkatapulan, or whatever else, o bisan unsa pa man, come to Jesus this morning and confess that. dool kang Isus itatak sa kabuntagon o isugid kaniya ang tanan. Say, Jesus, I have run out. Ingna si Jesus, nakabsan ko Ginoo. I have run out. I don't have the power anymore to overcome this. Nakabsan ko Ginoo, wala ko igong gahom aron ako makasugakod ug magbanaugon. I need your help. Nagkinahanglan ako sa imong tabang. This is so important. Mahinungdanon kayo kinigsoon. John tells us, Si Juan miingon kanato, if we confess our sins, kung atong isugid ang atong mga sala, God is both siya dayon faithful and just matinud-anon ug makatarunganon to forgive us nga mupasaylo and kanato cleanse us o mohidlo kanato of all sa unrighteousness. tanan natong piling pagkamatarong. Confession is the first step. Ang pagsugid mao'y una nato nga ang lakang. Now we move to the second step. Karon mo ato ta sa ikaduhang lakang. After Jesus hears the problem, Human nga si Jesus makadungog sa mao nga problema ug suliran. I want you to see something here about the character of Jesus. Atong tan-aw pagmayo unsay kinaiya ni Jesus. He tells his mother that it's not yet his time to start his ministry. Giingnan niya ang iyang inahan, dili pa karon ang eksaktong panahon nga atong sugdan ang buluhaton. However, because Apan tungod there is sincere trust in him and coming to confess the problem, kay dunay sinsiro nga pagsugid o sa kahimtang, Jesus has compassion. si Jesus adunay kaluoy. Jesus is merciful. Si Ginoong Jesus nagmaluluyon. Jesus wants to help. Si Ginoong Jesus gustong motabang. I want to tell you here this morning, Gusto kong sultihan ka mo ni kabuntagon. it doesn't matter what you're going through. Dili na isapayan kung sa imong gisagubang karon. It doesn't matter what you're struggling with. Dili na isapayan kung unsay imong ipagilimbasugan karon. If you sincerely come to Jesus, Apan kung magmatinud-anon ka nga moduol kang Jesus, Jesus will have compassion on you. siya magmaluluyon kayo diha kanimo. Jesus will be merciful to Siya you. gayon magmaluluyon ug bubati diha kanimo. And Jesus starts now by telling them, listen, there are these 6 jars. O misugod si Jesus sa pagsulti adunay unong katadyaw. These 6 stone jars. Kining unong katadyaw nga bato. And he asked them to fill these stone jars with water. O miingon siya kapun-a kini mga tadyaw sa tubig. So now we've looked at what we need to do to get this life. O karon nato makita nato unsaon nato para unsay buhaton nato sa atong kinabuhi. We need to acknowledge that we can't get help but only from Jesus. Una-una kinahanglan ilaw nato pagmayo sakto nato pagmayo nga wala na lang makatabang ka nato gawas ni Jesus. We need to confess Kinahanglan nga magsugid usab kita what we need help with. kung unsay gusto nato nga tabang gikan kaniya. And number 3 now we're going to look at is listening to Jesus, obeying Jesus. Ikatulo nato pagabuhaton kinahanglan maminaw kita kaniya ug mutuman sa iyang mga sugo. Even if it looks foolish. Bisan pa man og muraw binuang sa atong panlantaw, Remember, they needed wine. hinumdumi na kinahanglan sila bino.
And Jesus looks at these stone jars, they were quite big. O naglantaw siya sa mga tadyaw nga bato, dagko ra ba kayo. And he tells them, fill them with water. O miingon si Jesus kanila, pun-a kini sa mga tubig. Now, you have to remember something about God's ways. Kinahanglan hinumduman nato pagmayog sabton ang iyang pamaagi. His ways are so much higher than our ways. Ang iyang pamaagi mas labaw kayo kaysa atong mga pamaagi. Many times, the things that God asks us to do Daghang mga higayon nga mga butang nga yung gusto ipabuhat sa Ginoo diri kanato. can look foolish. Lantaw nato nga murag binuang. You can ask yourself in your heart, Unsay makapangutana ta sulod sa atong kasing-kasing? how will this help me? Unsaon mapagtabang pun ali sa akong kinabuhi? How will this work? Unsaon man malampuson sa akong kinabuhi? You must have faith. Kinahanglan nga mabaton kita pagtuo. If you want to see a man or a woman of faith, Kung gusto kita makakita sa lalaki o babae tao diya sa pagtuo, it's marked by one very important thing: kini siya makaplagan nato ang usa ka mainungdanon kay utang nga kaniya. obedience, Aduna siya pagkamasinugtanon. listening to Jesus. Aduna siya kinaiya nga maminaw kang Hesus. Even if things look strange, Bisan pa man ang mga butang nga iyang pagkabuhaton mura og dili ang pinasahi kayo. even if your circumstances is very strange, Bisan pa man ang mga sirkumstansya o kahimtang dili sakto. the situation is very strange. Ang mga sitwasyon sa iyang giyatubang lahi kayo. You face a lot of opposition, Mo atubang kita og daghan kayong pagpakigbisog, pagpakigbatok. difficulty, Adunay mga kalistanan, you're suffering. dunay mga pag-antos. There's not a lot of time. Wala na kayo tay igong panahon. Like here at the wedding, there wasn't a lot of time. Sama ni kahimtang sa mga kasal, wala sila igong panahon. Trust in Jesus. Salig lamang kang Hesus. Believe what He says. Tuuhi kung sa iyang isulti. Do what He says. Tumana ang iyang isugo. Now look here, they had to fill up these jars. Lantawan ni karon ilang gipuno ang mga tadyaw. Now back there was no taps. Kamo. Niadtong panahon na wa sila gripo. They couldn't just go to the tap and fill it up. Dili sila pwede nga moadto sa gripo ug puno nila ang mga tadyaw. They had to run to the well, Apan kinahanglan silang mudalagan dito sa tabay. go and get the water at the well, Magkabo sila sa tabay ug mukuha tubig. and then fill it in, throw it into the jar. Aron ilang ipuno dito sa mga tadyaw. They had to go back and forth, back and forth. Kinahanglan sila magbalik-balik dito sa tabay, padulong dito sa tadyaw at tabay tadyaw. Obedience is costly. Ang pagkamasinugtanon dako bili diya tubangan sa Ginoo. It can be costly sometimes. Usahay ka nato dako bili pud, dako bukti. It can sometimes not be easy. Kay ang pagkamasinugtanon sa Ginoo usahay dili sayon. God's ways are not shortcuts often, Ang pagsunod at ang pagmaagi sa Ginoo dili pwede nga mulaktud-laktud lang ka. but obey Jesus' words. Apan ang pagsunod o pagtuman sa Ginoo dako kayo mainungdanon kayo Obey Jesus' words. ang pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. What I like in this verse that it says, Ang akong ganahan kayo nining bersikulo nga atong gibasa. it says that they filled the jar to the top. Na ilang gipuno ang mga tadyaw hangtod na puno kini siya. This is how our obedience ought to be. Mao kini siya ang kinahanglan nga atong pagkamasinugtanon. They didn't fill it half, Wala nila gisudlan na tunga-tunga lamang. not 3/4, Dili pod report. but full. Apan gipuno gayud nila kini kayo. I want the Holy Spirit just to search your heart this morning. Gusto na ko nga balang espiritu magkakaplag diya sa inyong kasing-kasing ng kabutang. What is your obedience to Jesus like? Your obedience to Jesus like? Unsa mahisama ang imong pagkamasinugtanon diya sa Ginoo? Can it be described as half full, Ang imong pagkamasinugtanon tinunga ara ba? 3/4 full, O baka report lang imong pagkamasinugtanon? or are you filling the jar to the top? O baka imong gipuno ang imong kinabuhi diya sa pagkamasinugtanon sa Ginoo? So important. Mahinungdanon kayo mga kaigsuonan. True disciples Pinaagi sa mga tinunan. obey their master. Sama nga mga tinunan nagatuman sa ilang kagalon. In this area, Niini nga mga dapit. do not be slack. Ayaw pagpahitatulog. Don't be lazy. Ayaw pagtinampulan. There will be many who tell you that obedience is not important.
Ang daghang mga tao nga moingon kaninyo nga ang pagkamasinugtanon dili na importante. The devil will give you many excuses for why not obeying the word of God. Kaya ang kaaway maghatag kaninyo daghang kayo pamulipas aron nga dili ikaw mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Of why you should do something else. Aron nga mubuhat ka sa lain ng mga butang. And it looks attractive sometimes Nga usahay nindot ko kayo tanahon, because Jesus' word doesn't always, for us, kaya mga pamaagi sa Ginoo ang iyang buhat sa Ginoo dili tanahon nato kung dili para nato. seem to fit our situation and circumstance. Nga dili kayo tanahon nato nga dili sibo sa atong sirkumstansya. Look at Jesus' words here. Natawag nato ang pulong sa Ginoo. He was telling them to put water in a jar, Namingon gali siya nga punan ninyo tubig ang mga tadyaw. but they need wine, Apan ang ilang gikinahanglan bino. and they need it quickly. O gikinahanglan nila dinalian kayo. There would have been a temptation to listen to someone else. Adun na siguro doon ay mga tentasyon nga paminaw sila sa lain ng mga tambag. There would have been a temptation to do something else. Siguro doon ay mga tambag diyan kanila tentasyon kanila nga mumuhimo sila sa lain putang. And we are tempted sometimes with the same thing. Apan sa kita usab pagatintalon sa sama ng mga utang. Jesus would tell us something, pray and fast. Siguro ang Ginoong Hesus moingon kanato nga mag-ampo kita og magpuasa. Seek my will for this situation. Kinahanglan nga pangitahon ninyo ang akong kabubuton nini nga mga sitwasyon. But Lord, I need an answer now. Apan mingon ka Ginoo na kinahanglan kong tubag karon dayon. This thing is going to happen tomorrow. Ang kini mga butanga pangitabo mahitabo usab sa umalabot. We are tempted to do the same thing, Kita pagatintalon sa samang mga butang. not to listen to Jesus, Aron dili kita maminaw kang Hesus. not to trust Him. Aron dili kita mosalig kaniya. But if we have disobedience, Apan kung magbatod kita niining pagkamasinugtanon, Jesus can do miracles. si Hesus makahimog milagro. Amen. Amen. Now we see they've done their part. They filled the jar. Karon makita nato nga ilang gibuhat ang ilang ang angin buhaton sa pagsunod kang Hesus, gipuno nila ang mga tadyaw. And Jesus tells one of the servants O giingnan ni Hesus ang usa sa mga sulgon to take a cup, na magkuha og panaksan, draw from the jar, magkuha og tubig dito sa mga tadyaw, and take it to the ceremony o master. dadon dito sa tagdumala sa mga selebrasyon. Now I want you to see here the picture of faith. Karon makita nato dinhi ang hulagway sa pagtuo. When he drew the water, Sa diha nga gitakos siya sa mga tubig, it was still water. tubig paghapon kadto. And Jesus tells him to go and give it to the ceremony O master. mingon si Jesus nga dada kini ngadto sa tagdumala. Now if he took water to the ceremony master, Kung iyang gidala ang tubig ngadto sa tagdumala sa mga kasalogan, this servant would have been punished. kini nga mao nga sulugoon siguro anay silutan. He would have been shamed. O baka maulawan siya kayo. But he still obeyed. Apan misunod ug mituman gihapon siya. He did not look to the physical. Wala siya mulantaw sa kung unsay naa sa iyang katubangan. His eyes was remaining on Jesus. Apan ang iyang mata nakapunting ngadto lamang kang Ginoong Hesus. So he took the cup, Mao nga mikuha siya og panaksan and as he walked to the ceremony master, o samtang nga naglakaw siya padulong dito sa tagdumala, this water ang kining maong tubig changed into wine. nahimog bino. When the ceremony master tasted it, Sa diha ang tagdumala sa maong nga kasal nagtilaw niini, he said, "This is the best wine so far." mingon siya mao kini ang pinakamaayo nga ilimnon og bino nga akong natilawan. In our Christian lives, Sa atong Kristohanan nga kinabuhi, it sometimes feels like Jesus says, "Go, do this, obey me, go here, go there." usay maabot sa sitwasyon nga mingon si Jesus nga buhatan ni tumana ni adto dito adto diri. As you then obey Jesus, Apan sa diha nga mutuman kita kang Hesus, He will change your natural life usbon niya ang atong natural nga kinabuhi into a supernatural aron life. mahimog kita nga supernatural nga mga kinabuhi nga dunay pinasahi kaayo. As we walk by faith, Kaya sa diha nga maglakaw kita uban sa pagtuo, God's grace will start coming into our lives. ang grasya sa Ginoo magsugod sa pag-abot sa atong kinabuhi. As we listen to Jesus Sa diha paminaw kita kang Hesus, and we fill our obedience to the top, ug atong puno ng atong kinabuhi diha sa pagkamasinugtanon, God's Holy Spirit starts to work miracles in our ang hearts. balang espiritu magasugod sa paghimong milagro sulod sa atong kasing-kasing.
starts changing us, Kaduna unya kausaban diri kanato. starts transforming us Magasugod ang kausaban diri kanato into His likeness. aron nga mahimo kitang sama kaniya. And then when people hear us speak, Aron ug unya sa diha ang mga tao makadungog sa atong pagpanulti, people see our lives, ang mga tao makakita sa atong kinabuhi, they realize that we are not like anybody else. makit-an o masayra nila nga dili kita sama sa ubang mga tao. There's something special about us Kay dunay pinasahi dinhi kanato. because we carry His life. Kay atong gidala ang iyang kinabuhi. Amen. Amen. So listen carefully as I finish. Atong paminaw pagpayo samtang ato kining pagkatapuson. I want you to see here because it says in this passage Atong lantaw tungod kay mao may atong mabasa diha sa mga sulat. that the disciples saw the glory of Jesus here. Nga mga tinunan na nakakita sila sa himaya ni Ginoong Hesus. What is this glory that they saw of Jesus? Unsa kini nga himaya nga nakit-an nila diha kang Hesus? It is His glory of transformational power. Kini ang himaya o gahom sa pag-usab. Jesus has the power to transform you. Kay si Ginoong Hesus adunay gahom sa pag-usab kanimo. He can take your heart and change it and make it whole new. Pwede niya nga kuhaon imong kasing-kasing o kilisan kaniya bago nga kasing-kasing. If you're a sinner, Kung ikaw makasasala, He can make you a saint. himon kaniya nga balaan. If you are a coward, Kung ikaw talawan, He can make you bold. in pwede Jesus. kaniya himon nga isod. If you're full of greed, if you're full of greed, Kung ikaw hapog kaayo, He can give you a heart of compassion and love and selflessness for others. pwede kaniya tagaan o kasing-kasing ang mubati ngadto sa uban. Jesus has the power to transform you. Kay si Jesus adunay gahom sa pag-usab kanimo. But again, it starts here this morning. Apan akong usbon magsugod kini ining kabuntagon. Are you convinced Ikaw ba mananigayon o mutuo that He is the only one who can transform you? na siya lamang ang butlong makatabang o makausab sa imuhang kinabuhi? Are you convinced He's the only one who has this power? Ikaw ba mutuo nga siya lamang ang dunay gahom? I have studied many religions. Ako nagtungod sa daghanan kayong mga tinuohan. I have been in religion myself. Ako usab na ilalom diha sa usa ka relihiyon. I know what it is to worship Ay balo ko kung unsay pagdayo o sa unsang pagdayo. but have no relationship with Jesus. Bisan mo dahil ko sa una, wala yung relasyon diya sa Ginoo. Just to go to church, Wato lang sa simbahan, just to be a Christian by name. aron mahimo lamang Kristohanon sa ngalan. I had no transformational power in my life. Apan walay gahom sa kausaban din sa akong kinabuhi. My heart was full of sin. Ang akong kinabuhi puno gyapon sa sala. I was a big hypocrite. Ako usa ka tigpakaron ingon. I didn't know this abundant life. Wala ko masayod niini kadagaya sa kinabuhi. And I'm here to tell you this morning O ganiya ko karon magasulti kaninyo ning kabuntagon that the real Jesus, nga ang tinuod kay Jesus. the Jesus of the Scriptures, Nga ang Jesus nga naa dinhi sa sinulat. the one who raised on the third day, Siya nga nabanaw sulod sa human sa tulo ka adlaw. the one who ascended to heaven, Siya nga mikayag ngadto sa langit who is seated at the right hand of God, ug naglingkod dito sa tuo sa mahan. who is now glorified, O siya karon napuno sa himaya. who commands now everyone everywhere O siya karon nagmando sa tanang mga butang sa daang kanang dapit. to repent and believe in Him, Aron makita mo to maginulsol. has the power to change you. Aduna today. siya gahom sa pag-usab sa imo ang He has the kinabuhi. power of transformation. Kaya aduna siya gahom sa pag-usab. He can take the joy and peace that this world have tiny bits and He can multiply it. Pwede niya kuhaon ang mga kalinaw ug ang gugma nga naa dinhi sa kalibutan gamay ra kayo o iya kining padaghanon pagmaya. That even when you are in a really difficult situation, Nabisan pa man kita mo sa kubang sa usa ka malisod kayo nga kahimtang. you can overflow with joy. Mabunog gyapon kita sa kalipay. You can always rejoice. Makapahimo gyapon kita magpalipayog sa kanunay. You can have a peace ruling your heart. Makabaton gyapon kita og kalinaw nga mo'y modumala sa atong kinabuhi. Even if the whole world rejects you, Bisan pa man ang tibuok kalibutan mo sa likway kanato. you can have a peace in your heart. Makabaton gyapon kita kalinaw dinhi sa atong kasing-kasing. Even if the whole world hates you, Bisan pa man ang tibuok kalibutan magdumot kanato. you can have His love in your heart. Makabaton gyapon kita gugma gikan kaniya dinhi sulod sa atong kasing-kasing. This is what Jesus can do. Mao kini ang mahimo ni Jesus.
This is the glory they saw. Mao kini ang himaya nga nakita sa iyang mga tinunan. He can take the natural life Pwede niya kuha ang ordinaryo na ito nga and kinabuhi. he can transform that into a O supernatural. pwede niyang himuon kini siya sa usa ka kahibulungan o pinasalig nga kinabuhi. Now, as believers here this morning, Ingon nga kita mga magtotoo ni kabungtagon. it is important Mahinungdanon kayo sa tanan. that you see this, Nga imo kini makita. that you recognize this, Nga imo kini mainhan o masabtan. and that every day you seek to abide in this life. Nga masabtan nimo sa matag adlaw kinahanglan nga mutuman ug mosunod ka kanimo. Jesus said he brings abundant life to his sheep. Si Jesus mingon nga magdala siya og kinabuhi manigayahon sa iyang mga karnero. Learn to abide in Jesus. Tun-i sa pagsunod diha ka Ginoong Hesus. Don't take shortcuts when it comes to the commandments in the Bible. Ayaw daktud-dakturi ang mga kasuguan sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Listen to Jesus. Paminawa si Jesus. Obey him. Tumana siya. Walk by faith. Paglakaw niya sa pagtuo. And you'll see the power of Jesus enter your life. O makita nimo ang daong ni Jesus nga mosunod ug moabot diha sa imong kinabuhi. You'll see how he changes your character. Makita nimo kung saan niya pag-usab ang imong kinahiya. How he starts to give victory over the sins Kung saan niya paghatag nimo kadaugan batok sa sala. especially the sins that put you in bondage. Ilabi na gayon sa sala nga nagapos kanimo. Very, very important. Abide in Jesus. Mahinungdanon kayo sa tanan magsunod dito kita kang Ginoong Hesus. Alright, stand and I want to pray for you. Ako mong Ginoong Hesus papanindog ug makampo kami para kanimo.